So what is up? Andito na tayo sa Rotonda, sa Mamplasan exit. At tetestingin natin si C9 kasi kaka-PMS lang niya. So sigurado napaka-smooth nito, no? Sakto kasi may bagong daan dito na bukas eh. Simula doon sa may Aguinaldo Highway exit hanggang doon sa may Governor's Drive. Hindi ko pa alam exactly kung saan ang labas nun. So makikita natin ngayon. Let's go. Ang smooth ng quick shifter niya ngayon. Yung pag-change ng gear simula nung na change oil. So 1 year na nga ni C9 ngayon. And hindi siya masyado na PMS kasi kalimitan lagi siya na-stock eh. Kung mag-ride man, malapitan lang. Pero ngayon, kahapon lang natin nabigyan ng time na ipa-change oil. So 1 year niyang gamit, no, wala akong naging problema dito. So bakit nga ba natin kinuha si C9? Bakit si C9 na napili natin na bilhin bilang motor natin? Kasi gusto ko rin talaga naked na bike. So madali siyang imaniobra kesa dun sa sports bike eh, lalo na pag traffic. Tapos yung tech nito solid na eh. Meron siyang quick shifter, auto blip, cruise control, at saka mga kung ano-ano pa, mga leaning angle, mga ganun. Kumpara sa NTO9, halos pareho na sila eh. Bibihira kasi may cruise control, no? Ito meron. So sa loob naman ng 1 year, wala tayo naging problema dito. So excited din ako makita kung anong meron dito sa bagong bukas na daan. Saka syempre Kawasaki. Kaya isa rin yung sa reason kasi alam naman natin na Kawasaki ay maasahan natin na brand, di ba? Japanese brand. At saka isa pa kumpara dun sa mga bike, sa ibang bike na European. So ito kasing Kawasaki hindi masyadong mainit sa sa legs. Hindi masyadong mainit yung makina niya. Although hindi pa rin naman tayo nakapag-try ng ibang bike, no, pero yun yung mga feedback ng mga ibang riders na nakagamit ng iba't ibang mga motor. Woo! Sarap! Tutok yung araw, oh. Sana dapat may ND filter tayo, no, para maganda yung kuha. Kaso wala eh. Ang pangit siguro ng kuha natin ngayon sa Bog.
Tsaka syempre inline 4. Ang ganda ng tunog, di ba? Isa pa yung presyo niya sa inline 4, kumpara sa iba, mura na. Sulit tong ano, price niya. Kumpara sa MT-09, ang mahal 700 plus na yun Ito 600 plus lang. So 100,000 difference, ganon. Malaking bagay yun. So ito na yung Aguinaldo Highway. Dito tayo sa diretso. Ito na, bagong daan. Sulitin natin. Parang ang kintab dun daan, no? Halatang bago pa Parang madulas Oh, ano yan? Matalgo. Medyo mahaba rin pala talaga to. Wow. Parang papuntang Subic, oh. Nice, ang ganda. Saktong-sakto kung gusto mo talagang magpahangin ng ano, labas ka lang ng Nestex, tapos pasok ka lang ng Maglasan, tapos bye-bye mo lang to, magkakaroon ko na ng peace of mind. Uy, ano yun? Dahon? Governors Drive, exit 2 kilometers. 2 kilometers na lang.
Nalala yung kamay ko ah. Malalaman natin kung saan tayo lalabas. Governor's Drive. So ito pala, diretsong Cavitex. Ayan, hindi pa gawa. So pag natapos yan, wow, ang saya. Cavitex. Wilcon. Ah, Wilcon pala. Wala yata tayong load ah. Ay, gumana ah. May laman pa. So, to Laguna, pabalik 13 Martires, kanan. Ah, dito pala. Oo nga no. Maganda na itong labas na to. So, lampas na tayo ng SM Dasma. So pag magkikaibiyang pala tayo, pwede na tayo dyan dumaan. Medyo makakaiwas na tayo masyado sa traffic. Hindi na katulad dati. Oh, dito traffic na. Dito muna tayo. Bibili lang tayo ng drinks. So yun, nalaman natin kung saan tayo lalabas ano, pag diniretso natin yung ano, bagong gawa na part ng Calax. So bibili lang muna ako ng drinks dito kasi nauuho na ako. Tapos babalik na rin ako. So hanggang dito na lang muna mga brothers. Sa susunod na video na lang ulit, kita-kits tayo. Suggest kayo kung saan tayo pwedeng pumunta. Okay, bye. See you next time. Bye.